An Incredible Journey of Faith. Subtitled From the Pit to the Prison to the Palace. Wow! Okay? So ito po ay parang isang stage play. In fact, yung Joseph the Dreamer, napakarami nang gumawa ng stage plays na ito. Isa to sa pinakamasikat na theater plays sa buong mundo. Now, i-consider po natin na we are watching a stage play based on Genesis chapter 41. So the title of our sermon is An Incredible Journey of Faith. Subtitled From the Pit to the Prison to the Palace. Wow! Unang eksena, God gave Pharaoh the dreams. So, ang nangyari po dito, si Pharaoh had twin dreams. Ano yung twin dreams nito? Dalawa, no? Yung una, yung mga baka, na 7 bakang matataba, na kinain ng 7 bakang mga payat. At pagkatapos noon, nagising si Pharaoh, natulog uli siya, nakita naman niya yung 7 uhay na matataba, kinain naman nung 7 uhay na mga payat. Actually, hindi dream yun. Siguro bangungot eh. So, ang ginawa nitong si Pharaoh, pinatawag niya yung mga matatalinong mga tao sa buong Egypt. Kaya lang, walang maibigay na interpretation doon sa kanyang panaginip. So, paano natin malalaman, mga kapatid, kung ang Diyos ay nangungusap sa ating panaginip? One of the signs that God is speaking to us in our dreams is when your dream is very vivid or kitang-kita mo, malinaw na malinaw sa iyong panaginip mo, at paggising mo sa umaga, tanda mo pa yung panaginip mo. Ibig sabihin yun. May gustong sabihin ng Panginoon sa iyo. Or it could be a form of a warning to you. So, kagaya ng nangyayari dito kay Pharaoh. Ang yung Pharaoh, title po ito, parang itong hari or king sa Egypt, instead na king, Pharaoh, Paraon. So, in application, si Paraon, he's the most powerful man on earth during his time. Kaya lang, even though he was the most powerful man on earth during his time, he could not explain the meaning of his dream. In fact, he was considered a god. Lahat ng Paraon considered as God. Kaya lang, ang ginawa ng Diyos, ipinahiya niya itong si Paraon, gustong ipakita ng Diyos kay Paraon, hindi ka Diyos. Tao ka lang. Maunawaan po natin dito in application that even though a person is very powerful, even though that person is the most powerful, most intelligent, most handsome, most influential person on earth, kagaya halimbawa ni Joe Biden or ni Vladimir Putin, pero tao pa lang din sila. Kahit kailan hindi sila naging Diyos o magiging Diyos. Let us go to scene 2. God reminded the cupbearer about Joseph. Una, God gave Pharaoh the dreams. Pangalawa, God reminded the cupbearer about Joseph. Kasi pinatawag na nga, lahat ng matatalino, wise men, walang kayang magpaliwanag. So, naalala nitong cupbearer. Ano yung cupbearer? Siya yung taga-tikim ng pagkain ng hari. Bago pakainin ng hari, cupbearer muna. Si Nehemiah, one of the most popular Bible characters in the Old Testament, si Nehemiah, cupbearer siya ng hari ni Artaxerxes. Ibig sabihin, sobrang trusted ka ng hari kasi bago kainin ng hari, kakainin mo muna eh. Kung ang hari, lalasunin, abay, ang unang mamamatay yung cupbearer. So, kaya nakulong si cupbearer doon sa chapter 40. Yung hari ay pinagbintangan niya yung cupbearer saka yung baker na may kutsaba at papatayin yung hari. So, what happened? Doon sa Genesis chapter 40, yung baker binitay, pero yung cupbearer absuelto. Ito na ngayon, si cupbearer, yung pinunong tagapaglingkod ng hari. Ang sabi niya, mahal na hari, naalala ko po, patawarin niyo po ako, sabi ng cupbearer. Patawarin niyo po kasi ngayon ko lang po naalala pagkalipas ng 2 taon. Kasi 2 years di ba? Naalala niyo yung sermon ko na nakaraang Sunday? Ang sabi ni Joseph, ito yung interpretation sa panaginip mo na pagpalalayain ka ng hari, 3 days from now, maaabsuelto ka, hindi ka papatayin. Sabi doon sa cupbearer, sabi ni Joseph, alalahanin mo naman ako. Ang sabi ni cupbearer, siyempre naman,
best friend tayo eh. Kakalimutan ba kita? Eh, nakalimutan. 2 years. Si Joseph, 2 years na naghihintay, nakakulong pa rin doon sa dungeon. So, what happened? Itong si cupbearer, sabi niya, mahal na hari, patawarin niyo po ako, nakakalimutan ko. Kaya pala nga ako nakalaya dahil meron po ako nakasama doon sa kulungan na pinakulungan niyo sa akin, sa dungeon. Naalala niya si Joseph. After, how many years? 2 years. God reminded the cupbearer about Joseph. So, sa palagay niyo ba, talagang nakalimutan nung cupbearer si Joseph? Or sinaraduhan ng Diyos yung isip ni cupbearer para hindi niya maalala talaga si Joseph sa loob ng 2 taon? At ang Diyos ang nag-timing, itong timing na to, na naalala ni cupbearer si Joseph. Inalis ng Lord si Joseph sa isip ni cupbearer for 2 years. But then, on the perfect time, inilagay uli ng Diyos sa isip ni cupbearer si Joseph. Naintindihan niyo ba? Parang iba, Lord, nakalimutan na ako nung best friend ko. Nakalimutan ako nung boss ko, and dami kong pabor na binigay sa kanya. Nakakalimutan na ako ni Mayor, Lord. Nangampan niya ako para sa kanya. Nakakalimutan ako ng teacher ko. Nakakalimutan ako ni kumpare. Akala mo lang nakalimutan ka, pero inalis talaga ni Lord sa isip nila, ikaw. Bakit? Dahil sa takdang panahon, ipapaalala ka ni Lord dito sa mga taong ito na natulungan mo para ikaw naman ang matulungan nila. Naunawaan po natin? Okay? So, timing is everything in the sovereign plan of God. Now, the time came for Joseph's graduation. Ito maganda to eh. It is the perfect time for Joseph's graduation from trials finally came. Sabi ng warden, "Oy, Joseph! Pinapatawag ka ni Paraon. Kailangan ka lang doon sa palasyo." Sabi siguro ng warden, sayang naman. Mawawala na ako ng best friend. Kasi ang kagandahan nito, kahit saan pumunta si Joseph, nagpo-prosper yung lugar. At yung kung sino man ang makonek kay Joseph, pinagpapala ng Diyos. Nakuha ninyo? Kaya siguro, talagang yung si Potiphar, pinagpala ni Lord. Si Warden, pinagpala ni Lord. Kaya parang ayaw nilang bitawan si Joseph. Ganun ba kayo? Yung mga kaibigan ninyo, pag magre-resign kayo, wag naman, may iwan mo ko, sayang naman. Tagal naman. Kailan ba yan? Baka magdalawang isip ka pa. Sige na, chance mo na yan. Naunahan niyo mga kapatid. Now, let us go to Joseph. Ang sabi dito, finally, at last, the storm is over, the dark clouds were gone, a new day has come for Joseph. Can you imagine how many years do you think Joseph endured these trials in his life? How many years? Sino makakahula? Ilan taon si Joseph nung pinagbili siya ng mga kapatid niya? Nung itinapon sa balon? 17. So, ilang taon si Joseph dito nung siya pinatawag ng hari? 13 years. 13 years. So, ilang taon si Joseph nung siya na-promote? At the age of 17 plus 13 equals... Wow, galing sa Pilipino. 30. So, tingnan niyo, 13 years. Ang tanong ko sa inyo, ilang taon ka na nagdurusa? Sa asawa mo, sa buhay mo, ilang taon na? Ilang taon ka lang nagdurusa sa puro pagsubok, problema, ilang taon na? May 13 years na ba? So, ang sabi dito, for 13 years, Joseph trusted in the Lord. He did not lose his trust and confidence in God. In fact, his faith became stronger every year that he waited for his dream to come true. Ano yung pangarap ni Joseph? Yung panaginip ni Joseph na naging pangarap niya. Okay? Yung mga bituin, lumuhod sa kanya. Yung sabi na panaginipan ni Joseph, yung mga tala, lumuhod sa harap niya. At yung mga uhay, yung mga halaman, mga puno, lumuhod din. So yun yung panaginip ni Joseph na naging pangarap niya na someday, people will bow before him. So, what happened here? For every year that Joseph endured
the waiting period, his faith became stronger. Naintindihan natin, hindi became weaker. Yung iba kasi sa atin, habang hintay ng hintay, papahina ng papahina yung faith. Imbis na mapalapit kay Lord, habang naghihintay sa sagot ng Panginoon, papalayo ng papalayo kay Lord. Marami bang ganon? Marami, konti. Marami. Habang naghihintay, habang nahihirapan, imbis na kumapit sa Panginoon, nagtatampo. Para bang makukuha si Lord sa tampo, parang yung mga bata na nagtatantrum, na nagpapapadyak pagka ayaw ibigay ng nanay yung gusto, hanggang sa naguhubad na yung mga bata. Sabi, oh, ito na, ice cream. Tumigil ka na dyan. Mag-Jollibee na tayo. Maraming Kristiyano, ganyan nagtatampo kay Lord, hindi magbabasa ng Bible, di aaten ng church, di aaten ng cell group, hindi aaten ng mga life group, hindi aaten ng fire meeting kasi nagtatampo. At sabihin, Lord, sige ka, hindi na talaga ako babalik pag hindi mo sinagot yung prayer ko. Ito yung punto dito mga kapatid. The cupbearer became the divine connection between Joseph and Pharaoh. I don't want you to miss this. The cupbearer, although he was unknown, hindi sinabi yung pangalan ni cupbearer, he was the divine connection between Joseph and Pharaoh. Do you think Joseph will meet Pharaoh without the cupbearer? I don't think so. In God's sovereign plan, God designed the life of the cupbearer to meet Joseph so that eventually, during God's perfect timing, He will be the one to lead Joseph to Pharaoh. Maaring sabihin natin na, ano ba ang purpose ko dito? Ba't nandito ako? Tingnan ninyo, may purpose yung pagkakakulong ni cupbearer. Naintindihan niyo ba? Kagaya mo rin, may purpose ka. Bakit ka nandiyan sa trabaho na yan? Bakit diyan ka nag-aaral? Bakit diyan ka nakatira? Bakit yan ang nangyari sa'yo? May purpose si Lord. Naintindihan natin? Yan ang hanapin mo. Lord, what is my purpose here? Hindi yung kada problema, resign. Kada problema, lipat ng bahay, lipat ng trabaho, lipat ng ganito, lipat ng church. Hindi ganun Lord, what's your purpose for me in this? Si Lord, hindi lang naman kay Joseph may purpose si Lord, kay cupbearer din may purpose. At mamaya may purpose din si Lord kay Pharaoh. The cupbearer was the divine connection between Joseph and Pharaoh. Sa palagay nyo ba, masama ang loob ni Joseph kay cupbearer, nakalimutan siya for 2 years? Ang bira, tinulungan ko, hindi ba lang ako inalala? Hindi ba lang ako dinalaw? Sa palagay nyo, masama ang loob? I don't think so. Okay? Kaya ito, yung resentment, yung galit, yung unforgiveness ko, Joseph, wala yun Inalis niya yun Kasi kung meron siyang resentment, meron siyang bitterness, meron siyang ill feelings o masama ang loob dito kay cupbearer, do you think God will bless him? I don't think so. Do you think God will remind the cupbearer about Joseph if Joseph was harboring bitterness in his heart against the cupbearer? Alam nyo, sa Mark 11:24-25, one of the most powerful verses on prayers, Mark 11:24. Whatsoever you desire, when you pray, believe that you have received it and it will be yours. Mark 11:24. Pero ano yung Mark 11:25? But then, quickly, immediately, verse 25, forgive so that your Father will forgive you. Ano ibig sabihin nito? Forgiveness is one of the keys. Isang sa mga susi sa answered prayer. Kagaya naman ni Joseph. Okay? Now, pangatlo, eksena, scene 3. God gave wisdom to Joseph. Ito na nga, pinatawag na. Sabi niya, Joseph, Joseph, tinatawag ka ng hari. So what happened dito? Ang ginawa ni Joseph, ang sabi doon, nag-shave si Joseph, and then naghilamos, nagpalit ng damit. Bakit nag-shave? Nag-shave kasi ang mga Israelites, they are noted na may mga balbasarado. Ang mga Egyptians, clean cut. So, out of respect of Joseph to Pharaoh, nag-shave. Nakukuha ninyo? Andito yung character ni Joseph na respect. Saka yung pagbagong itsura. Nagkatagpo na nga sila, ang sabi ni Pharaoh, eto yung panaginip ko. Ano bang masasabi mo? Pero ang sabi dito sa Genesis 14:41-25,
Then Joseph said to Pharaoh, the dreams of Pharaoh are one and the same. God has revealed to Pharaoh what he is about to do. And then sa verse 32, the reason the dream was given to Pharaoh in two forms is that the matter has been firmly decided by God and God will do it soon. So, pakinggan po ninyo nung ipaniliwanag ni Pharaoh kay Joseph yung kanyang panaginip, ano ang sabi ni Joseph? Pharaoh, Mr. King, Your Highness, ito ang sinasabi ng Diyos. Kaya dalawa yung panaginip nyo kasi siguradong mangyayari ito. At gagawin ito ng Diyos sa lalong madaling panahon. God gave Joseph divine wisdom to interpret the Pharaoh's dreams. Ano ang kaibahan ng wisdom sa knowledge? Knowledge is accumulation of information. Magbasa ka ng Google, magbasa ka ng encyclopedia, okay? Mag-masters ka, mag-doctorate ka. You will fill up your mind with knowledge. Pero anong wisdom? Wisdom is the right use of knowledge. Maraming tao punong-puno ng knowledge, walang wisdom. Pero yung iba, hindi nakatungtong ng college, pero punong-puno ng wisdom. Because wisdom is a gift from God. Wisdom is the right use of knowledge. Are you getting my point? Matalino ka nga, may PhD ka nga, pero kung ikaw malayo ka sa Diyos, kulang ka sa wisdom. Pero halimbawa, kahit hindi ka nakagraduate ng college, pero malapit ka sa Panginoon, I tell you, God will fill your heart and your mind with wisdom. Ang gusto ituro ni Joseph kay Pharaoh, our God, my God, is a sovereign God. Pag sinabi natin sovereign, ang Diyos na nakapangyayari sa lahat. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na hindi mo pwede mong kontrahin. Ang Diyos na hindi mo pwedeng pasubalian. Ang Diyos na hindi mo pwedeng sabihin utusan. Ang Diyos na kapag sinabi niya, gagawin niya, mangyayari. Yan ang sinasabi ni Joseph kay Pharaoh. Kaya sabi ni Joseph, do sa verse 32, God will do it soon. So, what was the response of Pharaoh? The response of Pharaoh to Joseph was, okay, Joseph, I need somebody to follow your advice. Bakit? Ang sabi ni Joseph, Mr. Pharaoh, ito po mangyayari, 7 years of prosperity, pero after that, 7 years of famine, tagtuyot. Pero yung 7 years of prosperity, mabubura po lahat yan. Kasi grabe yung tagtuyot, grabe yung taggutom na mangyayari. Kaya ang gawin po ninyo, mag-imbak kayo ng 20% ng produkto sa loob ng 7 taon na prosperity, mag-imbak kayo ng produkto na 20% para pag dumating yung 7 taon ng taggutom, meron kayong pagkukunan. Grabe, namangha itong si Pharaoh. Sabi niya, saan ako makakakuha ng taong kasing talino mo? Ikaw na ang gagawin kong tagapamahala. Ikaw ang gagawin kong governor of Egypt. What did Joseph teach Pharaoh? Ang tinuro niya, my God is the supreme God. You are not God, Pharaoh. My God is the only God. Yung pang-apat, eto na, eksena, sin number 4. God moved the heart of Pharaoh to promote Joseph. From slavery, from the pit, to the prison, to the palace. Nakita niyo incredible journey ni Joseph na nagsimula ito doon sa balon, napunta sa kulungan, natapos sa palasyo. So makikita po ninyo yung pagkilos ng Diyos. Ano yung number 1 ko na major point? God gave Pharaoh the dreams. What's my second major point? God reminded the cupbearer about Joseph. Pangatlo, God gave wisdom to Joseph. Ano yung pang-apat? God moved the heart of Pharaoh to promote Joseph. Anong gusto kong puntuhin dito? It is all about the hand of God. It's not the plan of Joseph. It's not the plan of Pharaoh. It was all about the plan of God. Now, napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay natin. Kung makikita lang natin at mauunawaan natin that our God is a sovereign God, kahit gaano kapangit yung sinimulan mo, kahit gaano kapangit yung simula ng buhay mo, if you will trust in the Lord, if you will trust and have faith in the promises of God, you will end up in the quote-unquote palace. Laging merong good ending kay Lord. Laging maganda ang ending. Hindi sad ending ang buhay sa Panginoon. Laging good ending. Now,
Eto na, ang ginawa nitong si Pharaoh, okay, Joseph, dahil ikaw ang gagawing governor, ang sabi doon sa mga alipin niya, sa mga utusan, bigyan nyo ng robe, bigyan nyo ng gintong kwintas, at hindi lang yon, bigyan nyo ng signet ring, yung kanyang pantatak na singsing, ibinigay kay Joseph. So, the robe, the ring, and the chain, the gold chain. Dati, no si Joseph ay nando sa kulungan, ano yung nakatali ano nakasabi sa leg niya? Kadena. Nung napunta si Joseph sa palasyo, ano isinabit sa kanya? Ginto na kwintas. Nakukuha niyo ba yung pinupunto ko rito? From the pit to the prison to the palace, from slavery to authority. Si Joseph, look at this, no? He became the second highest level of authority next to the king. Now, what is our application? Number one, the cupbearer's role. What is the role of the cupbearer? The cupbearer, tayo, we are the witnesses of Jesus Christ. We are, in a way, the cupbearers. We are the divine bridges and connections of people to the Lord. Hindi mo alam, kapatid, na may mga tao, gagamitin ka ng Diyos para itong mga taong ito, mailapit mo sa Panginoon. God will make divine connections between God and these people around you. Now, pangalawa, the wise men of Egypt. Walang nagawa. Bakit? Ang tunay na katalinuhan galing sa Diyos. True wisdom comes from the Lord. Pangatlo, si Pharaoh. Sino si Pharaoh? Anong application nito? The pharaohs in our lives, or the pharaohs in this life, they are the important people or celebrities around us who need the Lord. Sabihin natin, parang sila Manny Pacquiao, Dolphy Jr., Gary Valenciano, Baron Geisler. Yung mga tipong mga celebrity. Naintindihan natin na para bang ang hirap ma-reach ng gospel. Pero hindi. Dahil maaring ikaw yung gagamitin ng Panginoon as a bridge to bring them to the Lord. Balikan natin si cupbearer. Si cupbearer, hindi siya yung nag-interpret ng dream. Anong ginawa niya? Nagdala siya ng interpreter ng dream ni Pharaoh. Ano ibig kong puntahin dito? Maaring ikaw yung divine connection sa Lord at sa mga tao na nangangailangan sa Panginoon. Halimbawa, sa 40-day challenge natin, maaring sabihin natin na yung simpleng invitation mo sa mga tao na makinig sa salita ng Panginoon every Sunday, mag-invite ka rito ng mga tao to listen to the Word of God. May gagawin ng Diyos dito sa mga taong ito. Pangatlo, itong si Joseph. All of us can identify with Joseph. All of us are suffering. All of us, we have our own share of suffering. Tama ba? Lahat tayo, may trials tayo na pinagdadaanan. Tama ba? We can all identify with Joseph. But then, ang kagandahan nito, our sufferings have expiration. Sabi mo sa katabi mo, your suffering has an expiration. Yung paghihirap mo, yung pagdurusa mo, may katapusan yan. Sufferings don't last forever. Can you imagine, no? From the pit to the prison to the palace. Wow! What an incredible journey of faith. Lahat ng ito, lahat ng pangyayari, lahat ng paghihirap, lahat ng mga tukso, lahat ng pagdurusa na naranasan ni Joseph, lahat ng ito ay ginamit ng Diyos, dinisenyo ng Diyos dahil meron siyang magandang plano na nakalaan para kay Joseph. The same thing with all of us. Lahat ng mga pangyayari sa buhay mo, kahit pangit yan, sabihin mo, Pastor, hindi mo kilala ang tatay ko, wasak ang pamilya ko, wasak ang buhay ko, gagamitin ng Diyos yung wasak na pamilya mo. Hindi mo lang alam, pero pasaway ako eh. Ako yung black sheep sa pamilya namin. Gagamitin ng Diyos yung pagka-black sheep mo. Eto, tanong ko sa inyo. Sa palagay niyo ba, plinano ni Joseph maging governor of Egypt? Sa palagay niyo, sumagi sa isip ni Joseph, one day, I will be the governor of Egypt. One day, these people will bow before me.
Sa palagay nyo, naisip ni Joseph yon? Hindi. Plinano niya yon? Hindi niya plinano yon. Was that part of his goal? Wala sa goal ni Joseph yon. Pero ang maganda rito, si Joseph, he allowed himself to be used by God in every opportunity. Kahit saan dalhin ng Lord si Joseph, because Joseph was fully trusting the Lord, Joseph outshined the darkness around him. Ang kagandahan nito, dahil napakatindi, malupit ang pananampalataya ni Joseph sa Diyos, kahit anong pagpupumilit ng kadiliman na saklawin, yakapin si Joseph, hindi nila nagawa. Bakit? Joseph was shining because of his faith in the Lord. Alam nyo, 5 years from now, 10 years from now, magugulat ka na lang, hindi ko naman plinano to Wala naman ito sa plano ko, pero bakit nangyari? Ang galing naman. Magugulat ka na lang, or maybe iba sa inyo, gulat kayo ngayon Na hindi mo deserve yung blessing na meron ka ngayon. Ako, I don't deserve this. Yung blessing na to, hindi ko pinangarap to Hindi ko pinangarap magpastor. Hindi ko pinangarap yon. Ang pinangarap ko, maging engineer. Let me tell you this. Alam nyo ba, 3 beses ako nag-review para sa board exam. Sa engineering. Bakit? Gusto ko maging top notcher sa board exam. Pero hindi ako nakapag-take ng board exam kahit 3 beses ako nag-review sa board exam. Nagkaroon ng problema sa transcript ko. Hanggang sa dumating na yung araw ng last day ng filing ng board exam, hindi ko pa naayos yung transcript ko. Sabi ko, Lord, bahala na po kayo. Talagang ayaw nyo ako mag-take ng board exam. Bakit? Kung nakapag-take ako ng board exam, malamang hindi ako magpapastor. Hindi plano ng Diyos sa akin maging engineer. Ang plano ng Diyos sa akin magpastor. The same thing with Joseph. The same thing with all of us. Masarap mangarap. Totoo yan. Walang masama sa pangarap. Pero dapat bukas ka sa pangarap ng Diyos sa buhay mo. Maaaring sabihin, bakit ako nandito? Ba't ako nandito, Lord? Hindi mo alam, bahagi yan ng plano ng Diyos kasi God will give you an incredible journey from the pit to the prison to the palace. And eventually, because of your faithfulness in God, you will outshine the darkness around you and you will be instrumental in the transformation of so many lives around you. In a way, si Joseph, yung 3 characteristics na tinuro sa kanya ng Panginoon, respect to authority. Nung siya'y nakakulong, naturuan siya ng Lord, respect authority. Mahalaga yung respect to authority kasi kung wala kang respect sa authority, hindi ka gagamitin ng Diyos o hindi ka marunong rumispeto How can you elicit respect from others if you yourselves do not know how to respect others' authority? Pangalawa, humility. Yung kababaang loob. Nung sinabi ni Pharaoh sa kanya na, O Joseph, ikaw daw yung nag-i-interpret ng mga dreams. Ang sabi ni Joseph, not me. Ang sabi ni Joseph, hindi po ako. Ang Diyos ang nag-i-interpret ng panaginip, hindi ako. Instrumento lang po ako. Ilagay niyo sarili niyo kay Joseph. Nasa kulungan ka for so many years. And then pinatawag ka, the most powerful person on earth. At sinabi na, kailangan kita. Meron ka palang ganito, kaya mo pala. Hindi ba? Yung iba sabihin, kaya ko po yan. Pero hindi. Ang sabi ni Joseph, hindi po ako. Hindi po ako yon. Si Lord po. Ang Diyos po ang nag-i-interpret ng panaginip. Bakit? Ang gustong ibida ni Joseph sa hari, hindi yung sarili niya, kung hindi ang Diyos na gumagawa sa kanyang buhay. Pangatlo, tiwala. Trust in God's sovereign wisdom. Anong sabi ni Joseph? Mahal na hari, yung panaginip niyo mangyayari. Siguradong mangyayari yan. So, sinasabi ni Joseph, magtiwala kayo sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil pag sinabi ng Diyos, mangyayari. Kaya, mahal na hari, nakikiusap po ako sa inyo, ito po ang payo ko. Magtalaga po kayo ng tao na mangangasiwa sa pag-iimbak ng mga produkto dahil darating ang 7 taon ng taggutom sa buong mundo. Pag hindi nyo po ginawa ito, mamamatay tayong lahat. Magtiwala po kayo sa Diyos na sinasamba ko. At ano nangyari? Joseph, ang Diyos mo, ang siya totoong Diyos. Si Joseph, di ba, binigyan siya ng robe ni Jacob. Robe of many colors, di ba? Naalala ninyo? Yung robe na iba-ibang kulay na kinainggitan ng mga kapatid na nung inihulog si Joseph doon sa pangin, kinuha yung robe, nilagyan ng dugo ng kambing, ang sabi kay Jacob ng mga kapatid na salbahe, ito yung anak mo, kinain ng mga leon, ito yung kanyang robe. So, yung robe na kinainggitan ng mga kapatid ni Joseph, yun ang nagtulak sa kanya sa balon. Pangalawa,
Si Joseph nung pinagnasaan nitong asawa ni Potiphar, hindi ba yung robe ni Joseph, yung hinablot ni Mrs. Potiphar, pinakita sa asawa niya, ito yung robe ni Joseph, ito yung damit niya, ito nagpapatunay na tinangka akong pagsamantalahan. That robe led Joseph to the prison. Ito yung pangatlo. Nung pinatawag ni Pharaoh si Joseph, ang sabi ni Pharaoh, isuot mo itong robe na ito because this robe is the robe of royalty. So, tingnan ninyo mga kapatid, no? Grabe. Kung anak ka ng Diyos, listen to this. Likewise, if you are in the Lord, He will replace your robe of slavery to sin with the robe of authority as sons and daughters of God. Yung iyong damit na nagsisimbolo ng pagiging alipin mo ng kasalanan, papalitan ng Diyos ng damit na simbolo ng iyong kapangyarihan bilang anak ng Diyos. Time will come, yung robe of sadness and defeat will be replaced with the robe of gladness and victory if you will remain in the Lord. At pinakahuli, ang sabi sa Job 23:10-13, ngunit alam niya ang ginagawa ko. Pagkatapos na masubukan niya ako, makikita niyang malinis ako tulad ng lantay na ginto. Sinunod ko ang kanyang mga pamamaraan. Hindi ko ito sinuway. Sinusunod ko ang kanyang mga utos at iniingatan ko ito sa aking puso. Pinahalagahan ko ang mga salita niya na higit pa sa pang-araw-araw na pagkain ko. Pero malaya ang Diyos na gawin ang nais niyang gawin. Walang sinumang makakahadlang sa Kanya. Grabe, ang galing nito. Ang sabi ni Job, di ba si Job na namatayan ng mga anak, nagkaroon ng sakit, nawala lahat ng kabuhayan. Pero ang sabi ni Job, alam ng Diyos ang ginagawa niya. I know that God knows what He is doing. And after having finished what God is doing to me, I know I will come out like gold. Magiging para akong ginto pagkatapos gawin ng Diyos yung ginagawa niya sa buhay ko. Kaya ang sabi ni Job sa verse 11, sinunod ko ang kaniyang mga pamamaraan. I followed the ways of God. I followed the will of God. Hindi ako sumuway. Kapatid, ikaw, sumusunod ka ba sa plano ng Diyos sa buhay mo? Sumusunod ka ba sa pamamaraan ng Diyos sa buhay mo? Sabi ni Job, pagkatapos ng lahat ng ito, ako'y magiging kagaya ng isang ginto. Kagaya din naman nating lahat. Pagkatapos gawin ng Diyos yung mga pagsubok, mga problema, mga tukso na hinayaan ng Diyos na dumating sa atin, we will shine forth like gold because of our God.